Vice, sinabi mo Miss Annie? noon na wala kayong i-endorsong kandidato, pero what made you decide po na endorse sila Camille, sina Senator Amy at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, ang galing ng memory mo, naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP dahil noong 2022 ay syempre HNP, ako, and then magka-tandem kami sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election dahil alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates, no, ng Duterte. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood.